Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello, mic test. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Salamat muli na meron tayong face-to-face ngayong umaga dito sa All Generations. At yung mga nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, kumusta po kayo? Nawa, nasa mabuti ho kayong kalagayan at kayo po ay patuloy na iingatan ng Diyos at binibigay niya ang inyong mga pangangailangan. I hope na kayo din po ay patuloy na pinagpapala at ginagabayan ng Diyos kasama ng inyong pamilya. Ngayon po, andito tayo, sama-sama at muli tayo upang sumamba sa ating Diyos at hayaan na ang banal na Espiritu ang kumilos sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Gusto ko lang basahin ng Numbers 23 verse 19. Sabi po dito, Numbers 23 verse 19, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Maganda sa Tagalog, sabi niya, ang Diyos ay di sinungaling. Tulad ng tao, ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa, kanyang pangako'y tinutupad niya. Ganyan ang Diyos, di ba? Pag sinabi niya, gagawin niya yon at tutuparin niya kung ano yung kanyang mga sinabi. Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi katulad ng tao na nagbibigay ng opinion na hindi maganda, di ba? Naglalabas ng mga fake news. They break their promises, modify their plans, and speak lies with a twisted tongue. Di ba? Pero ang Diyos kailanman, hindi siya nagbabago. Because God is perfect in all His thoughts and trustworthy in all His ways. So bilang mga anak niya, dapat ganun din tayo, no? Maging mabuti tayo, huwag tayong magsisinungaling, huwag tayong papadala ng mga fake news, kung anong sinabi natin, gawin natin, kung anong pangako natin, tuparin natin, katulad ng Panginoon. Kasi yun ang dapat reflection or nagre-reflect sa ating character bilang mga Kristiyano. Amen po ba yan? Ngayon, bibigyan ko po kayo ng ilang minuto para magbulay-bulay at manalangin sa ating binasa na ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao, ang isipan niya ay hindi nagbabago, ang sinabi ay kanyang ginagawa, kanyang pangako'y tinutupad niya. Pagbulayan po natin ito, mga kapatid, at manalangin tayo at tumahimik po tayong lahat. At hayaan na ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa umaga nito sa paalala mo sa amin na mga pangako mo, na gagawin mo at tutuparin mo dahil ikaw yung Diyos na pag nagsabi, ginagawa niya. Nawa ganoon din po kami, Panginoon, tulungan mo kami na yung aming ginagawa, yung aming sinasabi ay totoo at tama, na naayon sa inyong kalooban, sa inyong plano, at maging daluyan kami ng pagpapala. Kaya sa umagang ito, samahan mo kami sa aming pagsamba, samahan mo kami sa pakikinig ng inyong mga salita,
at kayo po ang aming itataas sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo kami sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Tayo po tumayong lahat at tayo po ay magpupuri sa samba sa ating Panginoong Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Magandang umaga din po sa mga nanonood po sa atin online. Sige po, sa oras pong ito, patuloy po na pasalamatan natin ang ating Panginoon sa mga blessings na binibigay niya po sa atin. Isa na po doon ay magising tayo every morning na may panibago tayong buhay at lakas na mula po sa ating Panginoon. Amen. Ang puso ko, nakapiling ka.
tunay na dakila katapat, Panginoon. At patuloy, Lord God, na kami, Panginoon, ay magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Jesus, salamat. Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Siya nga po, Panginoon. Diyos, salamat. Salamat po, aming Diyos. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, Siya nga po, aming Diyos. maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo.
dakilang pag-ibig mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala na iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos,
ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Panginoon, ngayong araw, tunay po na aming isisigaw ang iyong pangalan, Panginoon, sapagkat ang pangalan mo, Panginoon, ay nararapat ng lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, at lahat ng pasasalamat, Panginoon. At lahat po ng ito ay tinataas namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Yung best clap offering sa Lord. Yan, amen. Pwede tayong makaupo. Alam nyo, pag gumawit tayo kay Lord, dapat, yung best, di ba? Tama ba yun? Amen po ba yun? Yung iba nga, ganun pa sayaw eh. Paparo-paro pang ganun, no? O, di ba? Prinaktis ito kagabi. Ang hirap pala noon. Pero pag kumanta tayo, parang parang malamya. Hello? Dapat pag kumanta kay Lord, ikaw ang tunay na Diyos, sinasabi natin, binibigay natin yung best. Amen ba yun? Palakpan nga natin si Lord. Napakabait niya sa atin eh. Grabe. In spite sa ating naranasang pandemic nung nakaraan, iningatan tayo ng Diyos, hindi siya nagkulang, pinubay niya yung ating mga pangangailangan. Kaya sabi nila, alam nyo, ang kanta sa langit, Tagalog. Di ba yung lingwahe natin? Di ba? Kaya minsan daw, hindi tinutugon ni Lord yung ating mga panalangin kasi English. Pero pag nag-pray tayo ng Tagalog, naiintindihan niya. Yan. Ang tawag natin dyan, heart language, no? Kung ano yung salita natin, magandang ginagamit natin sa preaching, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, at pag-awit para sa ating Panginoon. Amen po ba? Handa na ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Amen, amen. Okay. Ang topic natin or title natin sa umagang ito ay Developing Christian Character. Yan. Sa pandemic ba, nung nakaraang 2 taon, meron bang na-develop sa ating character? Kasi hindi pa naman tayo talaga develop, kaya nga developing eh. Parang maturing, yan, ganyan. Wala pang matured. Dumadaan tayo palagi sa process para ma-develop yung ating inner character. Yan, yun ang malaga. At ang text natin ay Colossians chapter 3 verse 12 to 17. Yan, basahin natin sa Tagalog. Siyempre, sarili nating wika. Para masarap yung ating, kumbaga, papakinggan. Sabi diyan sa verse 12, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus
at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat kami muli dahil meron kaming corporate worship at itong aming pag-aaral ng inyong salita ay inaalay namin sa inyo. Nagamitin mo upang kami po ay matransform, ma-develop ang aming inner character, makita ang Panginoon sa aming buhay. At kung may mga pagkukulang kami, Panginoon, hiningi namin ng tawad ng lahat ng ito, Diyos. At maghari ka sa umagang ito. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan ng inyong mga salita. At tulungan mo kami na maging dependent sa banal na Espiritu siyang gumawa sa amin, na siyang kikilos sa amin upang yung mga salita mo ay may pamuhay namin. Hindi lang kami tagapakinig, kundi ipamuhay namin, Lord. Alam namin marami kaming struggles, marami kami kailangang harapin at i-overcome. Salamat na nandiyan ka na nagpapaalala sa amin ng Santong Espiritu upang kami gabayan, kami tumatag, tumibay, at lalong lumago ang aming pananampalataya sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Minsan ako po ay tumahakas, umaten ng mission conference ng mga pastor. Namit ko itong si Edison Reyes. Yan. Kamag-atang-atang ni Vince Reyes at ni Adring, ba't tayo mo tanggapin? No. Ang ginawa ko, hindi ko na dinala yung kotse ko kasi mahirap ang parking. So ang ginawa ko, nagbus na lang ako galing dito papuntang Pasay. Bababa ako ng E. Rodriguez. Alam niyo yung E. Rodriguez sa Malibay? Lumagpas ako doon sa malapit na sa Magallanes. Sabi nung driver, "Sir, malayo ka na yan." Dapat kanina ka pa bumaba ako, dinaglakad ako. Papuntang E. Rodriguez kasi andun yung church. Yung church nila andun sa sa 6th floor. Inahabol ko kasi yung breakfast kasi masarap breakfast dun eh. Alam mo naman mga pastor, gusto libre, di ba? So, nilakad ko ang layo. Tapos, akyat ako ng 6th floor. Isang hakbang na lang. Paghakbang kong ganun, pug! Nadapa ako. Sabi nung dalawang pastor, may naatake. Naatake ka agad? Nadapa lang nakatake ka agad. Buti na lang, may pagkalito lapid tayo. Tumayo ka agad. Dalawa lang nakakita. Okay ka ba, pastor? Sabi, okay naman po. Ayan. Kaya namit ko yan si Edison. Si Edison, nagkukwento sa akin sa kanyang buhay bago magkaroon ng tokhang, na kasi addict siya at problema ng barangay, nakakilala si Lord. Sabi niya, Pastor, na-encounter ko si Lord. Sabi niya, maraming nabago sa buhay ko ngayon, hindi na ako nagbibisyo. Hindi na ako nag-drugs, hindi na ako umiinom. Talagang totally transformed. Tapos nag-construction siya, ganyan. Ang dami niyang pinasok kasi nabagong gusto niya magkaroon ng trabaho at income. Tapos itong huli, sabi niya, naghalakal ako, mas malaki pala kita dito sa basura. So, habang siya'y namumulot ng mga basura at namimili, kasi yung iba naman hindi na binibenta, binibigay na lang, di ba? Katulad sa amin, may mga karton kami galing sa mall, binibigay ko na lang sa magbasura. Bless kita, bigyan kita ng hindi ko na ibibenta to. Sa kanya ganun, binigyan daw siya. Tinawag siya ng isang mama. Sabi niya, sige, kunin mo na to. Tapos nung binabayaran niya, huwag mo na bayaran. Sabi, nakilala niya hindi ko alam kung anong pan, hindi ko naman tinanong, pero sabi niya, si engineer contractor. Meron siyang rest house na napakalaki, kasi malalaki yun na yung anak. At sabi niya kay Edison, gusto mo tumira ka dito. Susweldohan kita, at pag naani itong mga tanim natin dito, kasi parang 1,000 o 10,000 ata yung tanim niyang kalamansi at mga gulay at mga iba pa, hati pa tayo sa kita. Okay ba sa iyo yun? Wow! Sabi niya. Sige. Pero dalawa lang request ko sa iyo, sir, sabi niya. Kasi big time nga to. Huwag mo akong pipigilang mag-prayer meeting at umattend ng Sunday kasi sasamba ako sa Diyos ko. Wala problema. Sabi, pagbubutihin ko to, sabi niya, kasi opportunity ko na to dahil alam ko, pag nakita niya yung pagbabago ng buhay ko, makakilala rin to sa Panginoon. Sabi sa kanya nung engineer contractor, ganyan din ako noon. Mahirap lang ako. Pero nagsumikap ako. At ngayon, big shot nga. Sabi niya, ayan, ginagawa ko yung tulay na yan. May, daw sa Bulacan, may ginagawang tulay.
At yung contractor engineer na yun, ang gumagawa sa kanya. Kaya siya na yung magmamanage ng farm ng engineer. Contractor na yun. Wow, sabi ko, ibang klase ka. Pinagpala ka ni Lord. Di ba magandang mga kwento na mga Kristiyano na binabago ni Lord, nag-develop yung kanilang character, kaya nagiging magandang patotoo sila. Amen? Tanungin mo yung katabi mo. Yan, titignan mo. Alam ko naman, maganda kang patotoo. Yan, di ba? Doon sa 1 Peter chapter 3, verse 3 to 4, sabi diyan, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandang nakatago sa puso, ang kagandang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Yan. Kaya yung ating mga panlabas, wala yan kay Lord. Di ba? Kahit pa anong kulay ng buhok mo. Di ba? Ngayon, mga Pilipino, hindi mo na alam kung Pinoy pa pag nakatalikod. Pilipino ba to? Di ba? Blondie na lahat ng buhok eh. Nagkukulay. Panlabas eh, di ba? Pero sabi dito, pagyamanin ninyo ang kagandang nakatago sa puso. Di ba? Ang kagandang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Di ba sa Diyos ang mahalaga yung yung inner life yung character ng isang tao hindi naman yung panlabas Kasi yung panlabas, mawawala yan, kukupas yan, kukulubot yan. Pero yung panloob, yun ang gusto ng Panginoon, yung ating mga puso. Yung epistle ng Colossians ay sinulat ni Pablo by the Apostle Paul during his first captivity at Rome. Sa Acts chapter 8 verse 16. At itong epistle na ito was addressed to the Christians of the city of Colossae at diniliber po ito ng kanyang manggagawa na si Tychicus whom the apostle na pinadala doon pati sa Ephesus to inquire into their state and to administer sa mga membro ng City of Colossae kung kumusta na ang kanilang buhay Kristiyano. Kaya si Paul ay tinutuloy niya at tinuturo niya yung tungkol sa Panginoon, sa kanyang mga recipient, na yung kanyang mga readers should live worthy of Christ, at lalo na yung mga nanampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Kaya si Pablo ay gumamit dito ng command sa passage na ito. In Colossians chapter 2, 6, chapter 4, verse 6, and he used 23 imperatives. Ang sabi ng mga magagaling na English, this may express a command, urgency, or both, no? Pag sinabing imperative, gawin mo kaagad. Kasi utos ito. At mahalaga ito para sa kanila. Kaya itong verses na ito refer to individual or to social relationship, lalo na sa mga Kristiyano na ma-develop at i-apply ang salita na tinuturo ni Pablo upang magkaroon ng epekto ito sa pamilya, sa kaibigan, sa community at mga taong nakakita sa kanila. At the same time, sa atin din. So sa umpisa ng verse 12, makikita ninyo dyan, ang unang salita ni Pablo ay kaya nga. Di ba? Therefore, sa English. Ibig sabihin, mayroon na siyang previous na message. No? At tignan natin kung ano yung sinasabi niya sa mga naunang talata. Balikan natin kung ano ang kanyang sinasabi. Sa Colossians chapter 3, verse 5, 8 to 10. Sabi niya, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simboyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba. Diyos-Diyosan. Itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat inubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Grabe, yung
imperative o command ni Pablo sa mga taga-Colossus. At ganoon din sa atin. Sabi niya, tanggalin niyo na to, itakwil niyo na to. Kasi hindi yan makakatulong sa buhay niyo. Ang tanong, ang pandemic na ito, mayroon bang nagawa sa atin? Kasi yung pandemic na ito ang magre-reveal sa inner life ng isang Kristiyano. Kung sino ka talaga. Hindi lalabas ang totoong ugali ng Kristiyano pag masagana at walang problema sa buhay. Tama ba yon? Kundi sa panahon ng problema at pagsubok tulad ng pandemic na ating nararanasan, sa kasalukuyan, meron pa ngayon. Kaya ang tanong, natuto ka ba o natuto ba tayo? May nabago ba sa iyong character o na-develop ba ang iyong inner character sa nakalipas na 2 taon? Meron bang nagbago? Excuse. Bumuti ba tayo? O sumama? Dalawa lang yun. Kung hindi bumuti, hindi bumuti. Ano ba ang pagkakaiba? What is the difference between reputation and character? Excuse. Sabi nila, reputation is what people think you are. Yung reputasyon mo, yun ang tingin ng tao sa'yo. Pero yung character is what you are. May nagsabi, someone said that character is what you are in the dark or when no one else is looking. Yun ang character. Kasi yung reputation, pwedeng, magkunwari, di ba? Sa pag ibang harap mo, ganito ka. Pag nasa ibang lugar ka, ganito ka. Pero yung character, may nakakita o walang nakakakita. Ganun ka pa rin. Alam mo, dito sa church, ang babait nyo, di ba? Ang babait natin eh. Di ba? Kasi tahimik tayo lahat, nakikinig lang tayo. Paglabas, yun. Kumusta? Mama, sinipa mo na naman yung aso. Galit ka na naman sa pusa o sa kapitbahay mo. Kaya, kailangan ma-develop yung ating Christian character. Si Pastor Bong, kaibigan ko, galing US, umuwi nung nakaraan. Sabi niya, Benz, alam mo bang tinamaan ako ng COVID doon sa US sa California. Nagkaroon ako ng realization, 2 natutunan ko. Sabi niya, ang pagbibigay, sabi niya, is the highest form of worship. Kasi malapit na muntik na akong mamatay sabi niya. Kasi dito sa Amerika, sabi niya, puro trabaho dito. Per ora. Kaya pag nagbigay ka dito, ibig sabihin, buhay na to. Yung ibibigay ko sa'yo, buhay na. Yung gift ko sa'yo. Pangalawa, sabi niya, realize ko na kailangan kong magpatawad. Giving and forgiving. Nilista niya lahat ng mga taong kagalit niya. At pagkatapos niyang ma-release sa hospital, tinawagan niya. Nakikipag-reconcile siya at humingi siya ng sorry. Meron na lang isa kaming kaibigan na nasa Japan. Sabi niya, ito na lang sabi niya. Ito na lang ang kailangan kong kausapin. Nagkaroon ba tayo ng realization nung pandemic at nandun lang tayo sa bahay at na-transform ba tayo? Nagkaroon ba tayo ng realization? Sabi niya, nilista niya lahat. Inawagan ko, humingi ako ng sorry, nakipagbati ako. Na-develop yung kanyang character. Tayo, na-develop ba yung ating buhay Kristiyano? Ang tanong, how to develop Christian character? Una, we can develop Christian character if we clothe ourselves with proper attire. Sabihin, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging ina-isa-isa niya.
mahabagin, mabait, ulitin-ulit natin, mapagpakumbaba, mahinahon, mapagtiis. Kasi yung tao, tulad natin, minsan pag yung damit mo, nagiging popular ka, attractive ka sa damit mo, di ba? You become attractive, di ba? Ang isang santo, matino, o Kristiyano, kahit hindi maganda ang suot, Kristiyano pa rin yan. Kasi the clothes on the person is not what counts, but who is in the clothes. Diba? Hindi yung damit eh. Pero sino ba? Yung nandun sa damit. Maraming mga tao ang gaganda ng outward appearance, pero hindi maganda ugali. Marami rin akong kakilala na hindi naman maganda yung kanilang damit, pero ang gaganda ng ugali. Nakikita mo yung kanilang character is spark like many diamonds. Nakakita na kayo ng ganyang tao? Ang bait nito. Ibang klase to. Ito yung sinasabi ni Pablo sa verse 12 to 14. God created human being in His own image and likeness. Ibig sabihin, tayo ay tao at hindi puppet na ikokontrol ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kalayaan at bilang tao, meron tayong choice. Being free to choose but responsible for our choices. Di ba? At sinasabi ni Pablo sa mga taga-Colossians, nung nakilala nila ang Panginoong Kristo, hindi niya sabi niyo, hinirang kayo ng Diyos. Wow! Ano pa? Minamahal at pinili para sa Kanya. Grabe, no? Mahal, chosen. Biro mo sa dami ng tao dito sa mundo. Isa tayo sa pinili. Isa tayo sa minamahal ng Diyos. We are being set apart for God's service na maglingkod sa Kanya at opportunity natin yon to serve Him. Hindi naman siguro nag-expect si Pablo or sure talaga na ma-develop yung character ng mga taong ito upang maging effective sila sa ministry, pero umaasa siya na sana talagang magkaroon ng changes ang buhay ng mga ito. Kumusta ang ating character? Kumusta ang ating buhay? Minsan kami ni Lizelle at ni LJ, agre-reflect kami. Ganito ang tanong bago kami matulog. May time na gano'n. Sabi ko, anong gusto mo sa akin at ayaw mo? Tanungin niyo yung mga nanay niyo, mga anak niyo. Alam mo, sabi ng anak ko, lagi kang mainit ulo mo. Inaaway mo nanay ko. Pati ako, inaaway mo. At tinanong yung anak nyo o asawa nyo. Grabe, nagulat ako. Sabi ko, ganun ba? Sige, sabi ko, babantayan ko yung sarili ko. And then after 6 months, balik ulit kami. Oh, may nagbago ba kay Papa Pogi mo? Meron? Meron na. Yun. Di ba? Kasi kailangan sila magsabi sa'yo para makita mo yung mali mo eh. Di ba? Kasi pag ikaw lang, puro mabubuti lang nakikita mo sa sarili mo. At akala mo tama. Pag galing ka ng labas, galit ka. Si Mama lagi mong pinapagalitan. Ako lagi mong pinapagalitan. Sabi nga nung anak ko, Mama, kaya mo ba bang tiisin niya si Papa? Di ba nakakaya, no? Kasi gusto nga na maging mabuti tayong tao. Hello? Noong nakaraan, kilala niyo ba si Ogie Diaz? Ayan, kilala mo ako, hindi ko kilala. Nag-post siya kay Heart Evangelista na asawa ni Kiko Pangilinan, na tandem ni Lenny Robredo na kalaban ni Bongbong Marcos at ni Pacquiao at ni Ping Lacson at ni Isko Moreno. Ay mali pala. Ang asawa pala ni Heart Evangelista, si Chis Escudero. Si Kiko Pangilinan pala, asawa ni Sharon na dating boyfriend ni Gabi. Tama ba ako?
Parang ang layo Hindi, bakit ko binanggit si Heart Evangelista? Nag-post siya. Ano nakalagay? OOTD, alam nyo yon? Alam nyo? Hindi nyo alam. Ako alam ko. Outfit, of the day. Wow! Ito pala yun, sabi ko. Tinanong ko asawa ko, ano ba OOTD? Mamamatay na ba to? Alam niyo kung magkano suot ni Heart Evangelista? 12 million! Isang araw! Sobra! Sabi ko sa asawa ko, Mama, kung 12 million ang suot ko, palagay ko isang taon ito, hindi ko na ito huhubarin. 12 million? Ako binigyan ako ng Lacoste, $89 lang. Ni Bong. Mura to. Kaya isang buwan ko itong isusod, di ko na nilaban, sinuot ko na ngayon Pero 12 million, OOTD, outfit of the day, wow! Sikat! Pero tanong, kumusta? Kahit gano'n ang suot mo, kumusta buhay mo? Kumusta karakter mo? Kumusta pagkatao mo? Minsan, nakakalimutan natin that we need to acknowledge who we are and acknowledge what God has done for you. Alam niyo ba na you are God's chosen people? You are God's holy people. You are God's beloved people na kahit wala tayong mahal na damit o panglabas, dahil pinili tayo ng Diyos, sapat na yon na mabuti tayong tao. Hello? Di ba? Hindi naman natin kailangan magsuot ng milyon. Suot kung anong suot natin, basta malinis at pinaghirapan natin. At minsan, ito nakakalimutan natin. Kaya minsan, panlabas yung ating yung tao yung pliniplis natin. Gusto natin maging mabuti tayo, panlabas. Pero nakakalimutan natin na tayo ay pinili ng Diyos. You are God's people, you are God's love. At minsan itong mga bagay na ito na mahalaga, tinatabi natin. Paul says that you are chosen people, holy and beloved. Huwag natin kalimutan yan. Hello? Huwag natin kalimutan yan. Ngayon, iniisisa niya, clothe yourselves with spiritual traits, not earthly attributes. Una, compassion. Pinakita niya yan. Ano bang ibig sabihin ng compassion? Means to suffer with others. Nagre-reflect nga kami nung pandemic. Sabi ko, Mama, ang old generation ba naramdaman ng community? Ng mga members? Do we suffer with the people around us in this community? Naramdaman ba nila ang old generations? Ano ba tayo sa kanila? Yung kanilang pakiramdam. Kasi we cannot minister effectively to people who suffer in body, mind, or spirit unless we feel with them. Unless na maramdaman natin at maranasan natin at nakikisama tayo sa mga taong nagsasuffer, naghihirap. We are stewards of our sorrow and suffering. At dapat gamitin natin itong mga untoward experiences to help others para maramdaman nila yung presensya ng mga Kristiyano. Pangalawa, sabi niya sa Matthew 9 verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, naabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastor. Ganito yung damdamin ni Jesus Di ba? Pag nakikita niya yung mga tao na nagkalat, grabe, gano'n yung pagkahabag niya sa kanila
O para sa atin, baliwala lang. Bahala sila dyan. Buhay nila yan. Ako, may buhay din ako. Ayusin ko muna itong pamilya ko. Hindi. Hindi ganun eh. Hindi ganun ang Kristiyano eh. Pangalawa, sabi niyan, kindness means to seek ways to do good to someone who has done you harm. Yun. Grabe yung gumawa sa'yo ng masama, papakitaan mo pa rin ng mabuti. Ang hirap yata to, no? Pero yun ang sinasabi. Yun yung inner character dapat na lumalabas sa mga Kristiyano at makikita. Sabi niya sa Romans 12:20, sa halip kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga bagay sa kanyang ulo. Ganun eh. Ganun ang Bible. Di ba? Pero ang mundo hindi. Pag inaway ka, awayin mo. Pero sa Bible, pag inaway ka, pakainin mo. Pag nagugutom, pakainin mo. Pag nauuhaw, painumin mo. Humility or humbleness of mind. Sabi diyan, genuine humility will recognize by others. Bayaan mo sila na sila ang makarecognize sa'yo. Katulad ng Panginoong Jesucristo, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang na natiling kapantay ng Diyos sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip, at namuhay sa isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya yung maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Grabe yung humility ng ating Panginoon, di ba? Binigay niya yung kanyang buhay. Kaya pag pinagpahal tayo ng Diyos, yumaman tayo, okay lang. Pero kailangan mapagpakumbaba pa rin tayo. Gentleness or meekness. A meek person is a teachable person. Meek ka ba? Ang ginamit nga dito, yung nagwa-wild na kabayo eh. No? Yung nagwawala. Na kailangan iayos at i-train itong wild horse na ito. Ang tanong, teachable ka ba? Pag nirebuke ka ba, tinuruan at kinausap, nagpapaturo ka o hindi? Di ba? If you are saying that you are gentle or meek, dapat teachable ka. Palagi kong binabanggit si Pastor Saul, bata sa akin yan parang anak ko na yan Pero, di ba? Parang anak ko na yan o apo. Hindi, pero mukha siyang tatay, no? Pero pag may mali ako, tinatawag niya ako doon sa taas, sa principal sa office. Usap tayo. At Ben, sabi niya, hindi tama to. Nagpapaturo ako doon. Sinusunod ko yun kahit bata yun. Bakit? Siya leader natin dito Hello? Tama ba yun? Pag tinuturuan tayo ng salita ng Diyos ng Panginoon at mga pastor natin, huwag kayong masaktan, huwag kayong magtampo. Kasi para sa inyo yun. Ako ang tanda ko na Pwede naman, ikaw, bata mo baka gusto mo, kutusan kita. Di ba? Pero hindi Sir, ano yan? Sensya ka na. Sorry. Di ba? At magbago. Ayun, di ba? Patience or long-suffering means ability to put up with the shortcoming of others. Di ba? May pasensya ka ba? Yan. Di ba? Kayong mga kabataan, pag nag-asawa kayo, malalaman nyo kung pasensyoso kayo, hindi. Opo, sabi ni Jan, alam na. Di ba? Pahabaan ito ng pise. Sa ministry, pahabaan din ito. Di ba? Kasi kung pastor ka, wala kang pasensya, magagalitin ka at matampuin ka, huwag ka na magpastor. Kasi dito marami kang may encounter na mga taong, alam mo na, mahaba ba ang pasensya mo, ang pangunawa mo, ang pagmamahal mo sa iba. Bear with each other, willingness to bear with others for the sake of fellowship. Forgiving, gracious as because forgiveness is an act of grace. Di ba? Magpatawad kayo dahil pinatawad tayo ng Panginoon. Tingnan mo si Pastor Bong, medyo siguro mga 55 siya. Pero parang, sabi ko, ngayon mo lang na-realize na kailangan mo magpatawad. Di ba? Hindi mo na kailangan magkaedad para magkaroon ka ng realization at magpatawad ka at ilista mo lahat ng nakagawa ng kasalanan sa iyo. Hindi. Si Lord,
Pag nakagawa tayo ng kasalanan, agad-agad pinatawad niya tayo. Hindi ka pa nga nakagawa ng kasalanan, pinatawad ka na ng Diyos eh. Tama ba yun? Ganun na ang Diyos eh. Yung nakaraan, kasalukuyan, inaarap, pinatawad na. Eh tayo parang mas malupit pa tayo sa Diyos eh. Pag nakagawa ng kasalanan, yung mga mahal natin sa buhay, kapitbahay, kaibigan, hindi tayo mas malupit pa tayo sa Diyos. Eh basahin niyo ang Bible. Ang pagpapatawad, 77 times 7. Ibig sabihin, walang katapusan ang pagpapatawad. O, sabi mo sa katabi mo, pinatawad na kita. Sabi mo sa katabi mo. Kahit hindi nakagawa ng loving one another, kahit hindi nakagawa ng kasalanan, declaration yan sa mga tao na na-encounter mo, na pag nakagawa ng kasalanan, patawarin mo. Every quality listed in Colossians chapter 3, verse 12 to 14 is without spiritual meaning unless it is exercised in Christian love. Wala yan lahat kung walang pagmamahal. Okay? Kaya ito yung sinasabi ni Paul na which binds them all together in perfect unity para may pagkakaisa. Kaya dapat ito, may Christian love ito, in-exercise ito in Christian love. Pag uwi nyo, magpa-evaluate kayo sa mga asawa nyo, anak nyo. Meron ba akong ganitong attitude? Ganito, ganito, ganito. Nakikita nyo. Di ba? At malalaman nyo. Tanong, may transformation ba sa buhay natin? Meron ba tayong spiritual attributes dito sa ating binasa? Dito sa iniisa natin. Ang suot ba nating damit, panloob o panlabas? Maganda ba ang ating panloob? Di ba? Binabasa ko yung libro ni Dallas Willard, yung Renovation of the Heart. Sabi niya, ang mga taong nakakilala sa Panginoon at natuto sa salita ng Diyos, nagiging daw sila? Blameless and harmless children of God, faultless in the midst of this twisted and misguided generation. Di ba? Lumulutang ba yung pagiging Kristiyano natin? Sabi ni Dallas Willard, at nagiging ilaw ba tayo sa mundong ito na nagliliwanag ng mga Kristiyano? Binalikan ko ulit eh. May libro kayo, bumili kayo. O may pera kayo, bumili kayo. Renovation of the Heart. Kailangan i-renovate yung ating puso eh. Yung tinatawag nilang spiritual surgery, na marami tayong sabit eh. Nakala natin okay na eh. Pero kung iisa-isayin mo, meron ako nito, meron ako nito. Hindi maganda ugali ko, meron. Yung pangalawa, if we establish a proper relationship, kumusta ang ating relasyon sa Diyos? Araw-araw, nagbibigay kami ng devotion ang all generations. Binabasa niyo ba yun? Meditate niyo ba? Okay? Sabi niyan, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan na magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusan manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, himno, mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Kahit saan pumunta ang tao, pamilya, social gathering, church, yung problema talagang nag-i-exist. Tama mali? Di ba? Kasi ang tao, problema talaga yan. People themselves are problems. Kahit saan tayo pumunta. Di ba? Ang mga Pilipino nga doon, pag pumunta ng Amerika eh. 2 opinion, na-divide. 3, na-divide. Mga churches, ganun eh. Divide. Kasi may iba-iba yung opinion. Walang pwedeng mag-isa lang sa isang lugar, di ba?
Kailan meron siyang kasama. 2 people on that island, meron problema. At 3, nagmumultiply ang problema. Ang 4, dumadami. The same sa local church. May problema yan, nagmumultiply yan. But we need to allow the peace of Christ to rule in your heart. Sabi ni Paul, sabi niya, pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Alam niyo yung peace na yan? Ang ibig sabihin pala niyan, rule. Ang rule meaning to act as an umpire. Yung peace na natanggap mo sa Panginoon, dapat yun ang nag-rule sa buhay mo pag may mga struggle yung emotion mo. Di ba? Nag-act siya as an umpire. Kasi ang kapayapaan ni Kristo na siyang mag-ari sa ating puso at pagkatao, ay ibinigay yun nung makakilala tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayong mga Kristiyano dapat peacemaker tayo. O kaya tayo ang nag-mediate upang magkaroon ng kapayapaan. Hindi tayo nag-uumpisa ng gulo. Di ba? Kasi dati tayo magulo tayo eh. Hiwalay tayo sa Diyos. Hiwalay tayo sa, kumbaga, at kaaway natin ng Diyos. Dahil sa kasalanan. Tama ba yon? Nung nakakilala tayo sa Panginoong Jesucristo, naging peacemaker dapat tayo. Naging mabuti tayong Kristiyano, tao, naging, ang tawag nga dyan eh, man of peace or woman of peace tayo dapat. Di ba? At yung kapayapaan na naranasan natin mula sa ating Panginoong Jesucristo, na naghahari sa ating puso ang magbibigay ng kapayapaan sa ibang tao. Kaya mga kapatid natin, tayong mga Kristiyano, hindi tayo magkakaaway, magkakampi tayo. Ang kaaway natin sino? Si Satanas. Di ba? Kaya tayo dapat, kumbaga, tagapamayapa tayo. Hindi tayo nag-uumpisa ng gulo. Pag na-develop ang buhay Kristiyano mo, at nakita mo na nakaranas ka ng kapayapaan, okay, dapat ikaw yung nag-act as an umpire sa mga magugulong tao. Hindi ikaw yung nagpapasimula ng kaguluhan. Things we can see in this verse. Una, refer to settling differences that occur between two Christians. Sa ayaw natin, sa gusto natin, may mga magugulong Kristiyano at nag-aaway. Tama mali? So, kung ikaw ang nagsasabi, ikaw ang tagapamayapa. Mag-act ka as an umpire sa mga taong ano, hindi yung gagatungan mo pa. Di ba nag-aaway na, ginatungan mo pa eh. Pangalawa, mean that Christ's peace serves as an umpire between conflicting emotions in one's heart, thus preventing conflict with others. Kasi pati ikaw mismo, pag may conflict, nahawa yung iba eh, nadadamay. Di ba? Eh may mga tao na bigla na lang nananapak, bigla na lang nagmumura, walang dahilan, may conflict sa emotion. Di ba? Kahit Kristiyano, sisipain yung pusa, biglang papasok sa magbug. Ha? Sino to? Ba't ganito to? Yun pala, may conflict na sa emotion niya at nahirapan siyang, kumbaga, iayos yung kanyang emotion. Kaya pag mayroon kang kapayapaan na mula kay Kristo, dapat yung peace na yan ang nagsuserve as an umpire between conflicting emotions in one heart. Sa buhay mo. Kaya pag hinayaan natin, if you allow Christ's peace rule in your heart, it serves as umpire to your emotion. Di ba? Dapat nag-grow tayo sa ganito. We have called to live in peace, not strife. Kaya pag hinayaan natin yung strife sa ating church, hindi tayo mabuting patotoo. No? We give a poor witness sa ating community na dapat tayo ang nagpo-provide ng peace sa community. Pangatlo, be thankful means to be thankful for peace with the fellowship. Diba? Kahit may, pagpasalamat ka kasi mayroong kapayapaan. Fellowship. Pang-apat, let the word of Christ dwell in you. Yan. Ipamuhay yung salita ng Diyos, di ba? Kaya ina-stress dito yung importance of corporate worship na pag nagsama-sama ang anak ng Diyos,
Di ba? Sa ganito, pag nakikinig ng salita ng Diyos at nag-aaral at nagpuproclaim yung pastor, hindi lang tayo nakikinig, kundi dapat ipinamumuhay natin. Kaya may take home tayo. Anong take home mo? Kaya kailangan meron tayong pag-uwi. Lord, ano bang take home ko natutunan ko sa worship? Sa preaching ni pastor? Hindi nyo, ganito. Hindi nyo kailangang matutunan lahat to at apply lahat to. At least meron kayong natutunan. Naalalang statement or word na pwede nyo ipamuhay. Kasi hindi naman natin ito maalala lahat eh. Tama mali. Ngayon, anong take home mo? Anong natutunan mo? Kahit isang word lang o isang statement, okay na yon. Sabi diyan, John 14:27, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Kasi yung ibinibigay ng mundong kapayapaan, temporary lang. Pero si Lord, yung peace na ibinigay sa puso natin, permanent yon. Pangatlo at panguli, if we have a right motive and service. Ito na, ang labanan dito sa paglilingkod at pag na-develop yung character mo, pag naglingkod ka, ano bang motibo mo sa paglilingkod? Sabi diyan, at ano ang motibo, sabi dito verse 17, at ano man ang inyong gagawin, sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. May church na isang Baptist church na malaki sa Pasay. Sabi niya, alam niyo dito sa aming church, hindi namin ina-appreciate ang mga ginagawa ng membro dito. Para ma-please sila. Grabe, sabi ko, ibang klase itong pastor na to. Yung kanilang church, kung malaki sa atin, mas malaki sila, 6 na palapag sila. 2, 6 na palapag. Yung pastor binigyan ng BMW, yung motor, yun? Yung mamahaling motor, 700cc atin, parang kay Denmark, ganun. Grabe, sabi ko, sir, ang lupit mo Pero hindi nila ina-appreciate yung member nila. Alam niyo yung pinapamukha nila sa member nila? Hindi nyo yan ginagawa sa tao, ginagawa nyo yan sa Diyos. When you are serving God, what is your motive? Pleasing people or pleasing God? Para malalim yung motivation nyo sa paglilingkod. Hindi doon sa nakikita o nakukuha o sa mga tao, hindi. Sabi nila dito, sinasabi namin sa mga maglilingkod dito, mga pagpapastor, magmi-missionary, mag-church planting, o mga membro namin dito, pag pumasok ka dito, hindi mo pinipilis yung tao. Sabi ni Pablo, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya magpasalamat kayo. Pagbibigay, gagawin niyo yan para sa Lord. Pagkanta, pag-preach, pag-answer, pagbigay ng kape, lahat yan gagawin natin kay Lord, hindi sa tao. Hindi kay pastor, hindi kung kanino man. Kasi si Paul, anticipated niya yung future action ng mga Kristiyano sa Colossae. Kaya pinapaalalahanan niya, di ba kasi ang tao gusto niya i-please yung kapwa-tao Hello, tama ba yon? Si Pablo sinabihan na niya, kagad nagsulat siya. Na i-please nyo, na gagawin yung lahat yan para sa Lord. In the name of the Lord Jesus Christ. Dapat way of life natin yun. Maghugas ka ng plato, maglaba ka, magluto ka, mamalengke ka, gagawin mo yan para kay Lord. Magtrabaho ka sa boss mo, gagawin mo yan para kay Lord. Hindi to please your boss, but to please Jesus. Di ba? At dapat, tuloy-tuloy ito at dapat maging habitual action natin ito in both word, speech, and action. Di ba? Gagawin mo yan. Salita, gawa. Sinasabi mo to, bigyan ng parangal ang ating Panginoon. Ito yung wrong motives in serving God. Naganap ako ganito. Ang wrong motive in serving God, because it makes you feel important. Kasi pag naglingkod ka, feeling special ako, importante kasi ako Kaya maglilingkod ako, nasa taas. Ang sarap sigurong mag-preach, no? Ang sarap siguro mag-senior pastor, no? Tingnan niyo yung senior pastor natin, di ba? Panalangin natin. Akala mo, importante kapag, hindi.
Nagkakamali ka kung ang basehan mo ng yung paglilingkod ay bigyan ka ng halaga sa sarili mo o self-worth. Kasi kung iyon ang motivation mo, hindi tama yun. Hello? Tama ba yun? Marami kasi mga Kristiyano ngayon hindi nakakaramdam ng kahalagaan sa sarili. Nung makilala mo ang Panginoon, ang Jesucristo, mahalaga ka na sa Diyos. Hindi mo kailangan approval ng tao. Hello? Ang approval natin palagi kanino? Si Lord. Ang ipiplease natin si Lord. Kaya, pag gumawa ka ng maliit, walang problema yan kay Lord. Basta ginawa mo kanino? Para sa Kanya. Kasi serving God in church doesn't make us important. Kahit hindi ka maglingkod dito, importante ka na nung pinili ka ni Lord. At minahal ka niya, importante ka. Bakit ka hindi mahalaga? Ipinili ka niya sa dami ng tao. Hello? Tama ba yun? Dami-dami ng mga tao dyan mabubuti naman Ikaw na lapastangan ka, tambay-tambay ka lang dyan at kung ano-anong pinagagawa mo, pinili ka ng Diyos. Wala naman tayong kwenta, pero pinili ka ng Diyos. Kasi bakit? Importante ka. Kaya yung serving God in church doesn't make us important. Importante ka na O, gusto mo ba maging importante pa dito at special ka? We are already important to God. That's why He created us in His own image and gave us salvation and provision at patawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Importante ka sa harapan ng Diyos. Nilubos ka nga ng dugo Binigay niya yung kanyang buhay para sa'yo, hindi ka ba importante? Tapos sasabihin mo, pag naglingkod ako, importante ako doon. Special ako doon. Feeling ko, sikat ako doon. Pag kumanta ako doon, gumitara ako doon, nag-preach ako. Hindi! Kaya ka nga nilikha ng Lord, importante kayo, mahalaga ka sa Kanya. Mas lalo na nakilala mo siya. Wala tayo, zero. Palagi sinasabi namin, sa amin ni Pastor, wala tayo kahit 5, wala tayo. Kay Lord lang tayo lahat. Tama ba yun? Pangalawa, because that's the reason you live. Sa simbahan lang kasi buhay ko No? Hindi ka nabubuhay para silbi kay Lord. Nabubuhay ka para maglingkod ka sa Kanya. The reason you are alive is because God wants you to glorify Him. Nabubuhay ka para bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Churchman o sa labas, hindi lang sa church. Di ba? Baka mamaya isip natin, dito lang sa building na ito, magbigyan ko ng glory si Lord. Hindi. Sa bahay mo dapat nakikita, nag-glorify ang Lord sa buhay mo. Kapitbahay mo nakikita. Panguli, because you don't have anything else to do. Maglilingkod ako kasi wala na akong magawa Di ba may magawa? Ikaw magpastor ka kasi wala kang alam bobo ka, magpastor ka. Wala kang ginagawa, magpastor ka. Ganun ba yun? Wala kang magawa kaya ka maglilingkod? Mali. Hindi tama yun. You are serving God because God called you to serve. Di ba? What is your motive in serving God? Una, sabi dyan, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Paano ba natin mabibigyan ang kaluwalhatian ang Diyos? Dapat may pananampalataya sa Diyos. We live by faith. Hebrews 11:6. Una, umibig ng tunay. Ang pagmamahal mo ba sa Diyos tunay? Eto. COVID lang, natakot ka? Ayaw ko nang mag-church? Sabi mo, mahawa ako Pero, punta ka ng mall, punta ka ng swimming, nandun ka sa beach resort, swimming pool. Pero sa church, sabi mo, ayaw ko doon, mahawa ako doon. Hey, mas dikit-dikit pa nga tayo sa palengke, sa Divisoria Tama, mali? Dito at least mayroon tayong social distancing. Tapos sasabihin mo, ayaw ko doon, mahawa ako doon. May pagmamahal ka ba talaga sa Diyos? May pananampalataya ka ba sa Diyos? Itakwil ang sarili. Pag naglingkod ka, deny yourself. Kalimutan mo sarili mo, yung mga pangarap mo at plano mo sa buhay. Mapuspos ng banal na Espiritu at higit sa lahat, ialay ang sarili sa Diyos. Willing ka ba? Sabi ko nga ako, nung nakakilala ko kay Lord, isa lang gagawin ko. Maglilingkod kay Lord. Wala na. Hindi ko na pinangarap. Magkaroon ako ng bahay, magkaroon ako ng kotse o magandang pamilya. Hindi na. Basta ako, maglilingkod ako kay Lord. Yun lang, tapos. Ihalay ko sarili ko para sa Kanya. Kumusta ang ating character? Okay ba? Naglabas natin dito.
Makikita ba itong mga binanggit ni Pablo sa atin? I hope na makita ito. At merong transformation. Kung wala, hindi pa huli. Lord, isa-isahin mo ulit. Hindi, maganda. Yung aking ugali, ganito, tanggalin mo to, Lord. Tulungan mo ako. Ma-overcome ito. At makikita mo, gagawa ang Diyos sa buhay mo. Tayo tumayo lahat, tayo manalangin. Taas natin kamay natin sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, may struggle ka pa rin hanggang ngayon. At meron kang gustong sabihin kay Lord. At nahirapan kang i-overcome. Ito na yung pagkakataon para sabihin mo sa Kanya. Ibulong mo sa Kanya, sabihin mo. At hayaan mo na siya ang kumilos sa iyong buhay. Bigyan kita ng ilang minuto para manalangin at lumapit sa Diyos. At sabihin sa Kanya na, Lord, tulungan mo naman akong ma-develop yung aking Christian character at maayos yung aking pagkatao at buhay. Dakilang Diyos, maraming salamat sa paalala mo sa umagang ito. Sa salita ni Pablo sa mga Colossians, Book of Colossians. At tinuturuan mo kami na maging mabuting Kristiyano, ma-develop ang aming inner life, inner character. At yun naman, ang gusto mo mahubog ang aming pagkatawang buhay Kristiyano. Hindi namin to kaya, Panginoon, pero dadaan kami sa process at babaguhin mo ang aming inner life, Panginoon, upang mag-reflect ito saan man kami pupunta. Tulungan mo kami, Lord, na maging tapat, maging maayos, mabuti. Nanay, mabuting tatay, mabuting empleyado, mabuting manggagawa ng Panginoon. Mabuting Kristiyano, mabuting kapitbahay, mabuting kaibigan. Kasi yun naman ang gusto mo para sa amin. Lord, inihiling namin ang Santong Espiritu na kumilos sa aming buhay. Maghari ka't mauna ka sa amin. In the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, be with you all. Amen and amen. Nawa, yung ating natutunan ay hindi natin makalimutan. Paglabas natin ito, dala-dala natin kahit saan tayo pumunta at ipamuhay natin at muli, basahin uli natin pag-uwi natin sa bahay. Kung ano man ang ating mga bagay na kailangang iayos, tingnan natin sa salita niya at ma-develop ang ating buhay Kristiyano. Pagpalain kayo ng Diyos at nawa maranasan niyo ang kabutihan, kapayapaan mula sa ating Panginoon. Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin
ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Muli, magandang umaga po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Ingat po kayo sa lahat ng patuloy.